Chapter 2. I feel hot, na para ba akong kinukuryente. Hindi ko napigil ang mapadaing ng kagatin niya ang pangibabang labi ko. This is new to me, ninod, basa o rinig ay wala akong kaalam-alam. Someone says, I'll learn from the experience na lang. He bit my lips making my mouth parted in shock. He get that chance to insert his tongue inside. Our tongues started battling and I can't help but to grip his arms tighter. He groaned before trying to explore my mouth. Our kiss becomes deeper and deeper. Lips to lips, tongue to tongue, lips to lips, our salivas were mixing together. The way he kissed me was like a drug. It was addicting. Napaungol ako nang magsimulang bumaba ang halik niya hanggang sa tumigil iyon sa leeg ko. I hissed when he started to lick, nip and bite that sensitive part of my skin. Paulit-ulit iyon at paniguradong bukas makalawa ay hindi pa rin maaalis ang marka roon. Mas lalo akong napadaing nang humaplos ang kamay niya pababa hanggang sa makarating iyon sa pinakaiingat-ingatan kung nasa pagitan ng mga hita ko. I groaned, para akong nakikiliti. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kahit natatakpan pa iyon ng pijama ay ramdam na ramdam ko pa rin ang nakakakiliting init na nagmumula sa haplos ng mga kamay niya. Do you like it? Tanong niya habang kinakagat-kagat ang sensitibong parte ng tainga ko. Nakakagat labi akong tumango. Hindi ko magawang tumutol sapagkat gustong-gusto ko ang init na kanyang ipinapidama. Ilang sandali pa ay wala na akong saplot ni isa, walang kahirap-hirap niya yung nahubad mula sa akin. Napatingin ako sa kanyang mga mata, punong-puno iyon ng magkahalong pagkamangha at pagnanasa habang nakatingin sa katawan ko. Sinong hindi magninasa? Hindi sa pagmamaybang pero may iyayabang ako. Mas lalong uminit ang nararamdaman ko. Pati na rin ang paligid ko. Para akong ibinilad sa tirek na araw. Lalo na nang yumuko siya at sinapo ang dalawang malulusog na hinaharap ko. Walang sawa niya iyong isinusubo habang minamasahe. Mas lalo muli akong napadaing. Ang sarap noon sa pakiramdam. Paulit-ulit niya yung ginawa at nang magsawa ay muli siya sa akin na siyang buong puso ko namang tinugon. Kapag kuway siya ang unang pumutol, magrereklamo na sana ako nang maramdaman ko ang kamay niya sa pribadong ibabang parte ng katawan ko. Doon ako napapiksi sa gulat at kilati. Napakagatlabi ako dahil sa sensasyong idinudulot noon sa akin. Marahan niya yung minamasahe habang nakatingin sa akin lalong-lalo na sa mata ko. Halos tumirek ang mata ko nang ipasok niya ang isa niyang daliri roon. Napangiwi ako nang nakaramdam ng kirot. Isang daliri pa lang iyon pero napapadaing nako, papaano pa kaya pag dalawa na? Pinagmamasdan lamang niya ako habang inilalabas-masok niya iyon. Napaungol ako dahil sa sarap na nararamdaman ko. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakausap ng ganto. Nakaka-addict, para akong binabaliw. Rinig ko rin ang tunog na nagmumula sa daliri niya at pagkababae ko at ilang sandali pa ay nadidagdagan iyon ng dalawa pang daliri. Masakit. Alexis, imbis na tunog ng nasasaktan ay ungol ang pagkasabi ko noon habang siya ay nakatingin pa rin sa akin habang kagat-kagat ang labi. Masasanay ka rin, he huskily whispered, kaya mas lalo akong nag-init. Ilang minuto pa niya iyong nilamas-pasok hanggang sa maramdaman kong para akong naiihi, parang nabubuo sa puson ko, hindi ko naman moari kung ano dahil bago pa lamang sa akin ang pakiramdam na ito. Mahihibang ako. Magsimula ng rumulyo ang daliri ng aking paa at mas bumilis pa kaysa sa normal ang aking pahinga. Ilang sandali pa ay may kung anong lumabas sa akin, nang tignan ko ay kulay puti iyon na malapot. Ano yun? Bakit ganoon ang itsura? At bakit niya tinitikman? Hindi ba siya nandidiri? What is that? Tanong ko kay Lexis habang itinuturo ang kulay puting likido na lumabas sa akin. That's what they call orgasm, baby. Pagkatapos niya akong sagutin ay bumaba siya sa may bandang pagkababae ko at dinilaan ako roon. Nakakahiya, tumayo ka nga. Kung kanina katawan ko ang nag-iinit ngayon ay yung mukha ko na. Hindi ko napigil ang napaungol nang dilaan niya ako roon. Pinapaikot-ikot niya ang kanyang mahaba at talentadong dila habang sinusundot-sundot ang maselang parte noon. I gasped when I felt the hotness of his tongue inside me, pinatigas niya iyon at nilalabas-masok sa pagkababae ko at ilang sandali pa ay may puting likido na namang lumabas sa akin.
Pilitin ko mang bumangon ay hindi ko magawa, nanghihina ako at nangangatog ang tuhod ko na para akong tinakasan ng lakas, dahil ba iyon sa orgasm ko. Nakita ko naman siyang naghubad, una niyang inalis ang damit niya. Pinanood ko siya at hindi maiwasang matulala sa hubog ng kanyang katawa, hanggang paa ay wala kang maipipintas. Naiwan ang mga mata ko sa kumikinang niyang mga pansdisal. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para hawakan iyon, ang tigas. Kape na lang talaga ang kulang. Hindi naman siya nagulat na para bang sanay nang may humahawak sa kanyang katawan. Bumaba ang tingin ko at ganoon na lang ang pag-awang ng labi ko nang makita ko ang nasa pagitan ng mga hita niya. Ang laki. Napalunok muna ako ng 2 beses bago nag-iwas ng tingin. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagngisi niya na tila ba nasiyahan sa naging reaksyon ko. Napakagatlabi naman ako at saka napanguso dahil sa kahihiyan. "You can play with him, my wife," he said with his sexy voice like he is teasing me. Napalunok na lang ako at hindi na muli siya tinapunan ng tingin. Umupo na lang muli ako sa kama at hindi iyon ganon kadali dahil mahihina pa rin ang 2 tuhod ko. "Are you ready?" Tanong niya pa at nagsimulang naglakad papalapit sa akin. Napatingin ako sa kahabaan niya, tayong-tayo ito na para bang handa ng makipaglaban. Napaawang ang labi ko. Pinahiga niya ako at pumosisyon sa pagitan ng mga hita ko. Dahan-dahan siyang lumuhad bago bumulong sa mapang-akit na boses, "I'll be gentle, baby." Bago niya ipinasok ang kanya ulo pa lang ay napaluhan na ako. Ang sakit, Lexus. Hush, huhugutin ko na ba? "Tell me, baby?" Nag-aalala niyang tanong habang pinupunasan ang luha ko. Umiling lamang ako bilang sagot, "Nandito na ako, Bakit pa ako actress?" Tumanggaw naman siya na siyang ikinapikit ko ng mariin hanggang sa may pasok niya ng buo ang kanya sa akin. Napangiwi ako ng sumirit ang sakit sa buong kaibituran ko. Para bang may napunit sa loob ng pagkababae ko at mahapdi yun sa pakiramdam. Nang makita niya ang pagbalatay ng sakit sa aking mukha ay lumapit siya. Hindi ko inaasahan ang pagyakap ng bisig niya sa akin. "I'm sorry, Celeste," paulit-ulit niya yung sinabi, tumatango-tango na lamang ako. Baka kasi sisihin niya ang sarili niya. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang umabant at umatras. Halos tumirek ang mata ko sa sarap na lumukab sa akin, mabilis siyang naglabas-masok habang nilalamas ang hinaharap ko. Fuck. So fucking delicious. Mas lalo akong nag-init nang narinig ko ang mga helang at ungol niya. Nakakabaliw. "Faster, Lexus, ungol ko. Halos magdeliryo ako sa sarap. Sobrang sarap. Mas lalong bumilis ang galaw niya at rinig ko na rin ang tunog mula sa pag-uga ng kama ngunit wala roon ang atensyon ko kung hindi nasa lalaking nasa harapan ko na nagpapalasap sa akin ng kakaibang sarap. Ilang sandali pa ay nilabasan muli ako, ramdam ko rin ang katas niya sa kaloob-looban ko. Tuldok-tuldok. Dahil siguro sa pagod ay bumagsak siya sa harapan ko habang may mga ngiti at satisfaksyon na nakaukit sa labi. Nagpahinga lang kami at saka itinuloy muli ang pagpapakasarap. Hanggang sa inabot kami ng umaga ay hindi niya pa rin ako tinantanan kahit mahapdi na. Nagising akong wala na siya sa tabi ko. Agad naman akong pinamulahan nang maalala ko ang ginawa namin kagabi. Nakakahiya. Alam kong normal lang na mangyari iyon dahil mag-asawa naman kami pero nakakahiya talaga lalo na kapag bumabalik sa isipan ko kung gaano ako kaingay kagabi hanggang umaga. Babangon na sana ako para maligo nang mapaigik ako sa sakit dahil mahapdi ang pagitan ng mga hita ko. Ang sabi niya kasi ay mag-uusap lang kami. Ayaw ko man ay tinawag ko pa rin siya. Kailangan kong maligo dahil nanlalagkit ako, humahanggaws naman siyang pumasok sa pinto. "What is it, wife? Tell me where it hurts, Celeste." Napatawa ako sa pagkataranta niya ngunit kapag kuwan ay napangiwi ng maramdaman muli ang kirot sa pagkababae ko. Dahan-dahan akong tumangala sa kanya. Can you carry me to the bathroom? I can't walk. I feel sore down there. Mahina kong sambit bago nag-iwas ng tingin dahil nakita ko ang pagngisi niya. "Oh, you feel sore down there. Is it because of me?" May bahid ng pang-aasar ang boses niya. Napanguso na lang ako kapag kuwan ay sinamon siya ng tingin na ikinatawa lamang niya. Nahihiya na nga lang ako
He carried me bride style hanggang makapasok kami sa Cree ay inihiga niya ako sa bathtub at siya na rin mismo ang tumimpla ng tubig. Pinatakan niya iyon ng vanilla scent bago hinaplos ang buhok ko. Gusto mo ako na lang magpaligaw sa'yo? Hirit pa niya. Agad ko naman siyang sinaman ng tingin. No, I hate you, get out. Sigaw ko. Masyado na siyang namimahasa. Aba, katatapos lang namin ni halos magdamag kanina, ha? Umakto naman siyang nasasaktan habang nakahawak sa dibdib niya. You hate me. My wife hates me. I scoffed. Imbis na patulan siya ay ipinikit ko na lang ang mata ko at hindi na siya pinansin pa. Gusto kong matulog muli habang nakababad sa tubig, nire-relax kasi ako. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya, ramdam ko rin ang pagdampi ng labi niya sa noo ko bago naglakad palabas. Muli ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nakakapanibago ngunit ang gun sa pakiramdam. At mula nang ikasal kami ay ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa lalo na kapag siya ang kasama. Simula nang may mangyari sa amin ay dikit na siya ng dikit sa akin. Lumiliban na rin siya sa kanyang opisina dahil ayaw daw niya akong maiwang mag-isa sa aming bahay. Sa iisang kwarto na rin kami natutulog dahil iyon ang gusto niya. Napangiti ako, masyado siyang hands-on sa akin, pati ang paghuhugas ng pinagkainan ay siya na rin ang gumagawa dahil ayon sa kanya ay ayaw daw niya akong mapagod. Ano bang nakakapagod sa paghuhugas ng pinagkainan? Kakaunti lang naman iyon dahil kami lang dalawa. Pero syempre, ako pa rin ang nagluluto dahil hindi siya marunong sa gawaing iyon. Naalala ko tuloy ang nangyari kahapon. Matulin akong napabalikwad mula sa pagkakahiga dahil may naaamoy akong kakaiba. Amoy na parang mayroong nasusunog. Sa kaba ay napatingin ako sa tabi ko at napansing wala si Lexus doon. Saan naman kaya nagpunta? Dahil sa pagmamadali ay tanging robo lamang ang nasuot ko bago bumaba. Idinala ako ng mga paa ko sa kusina at doon ko nakita si Lexus na nakangiti habang nagluluto. What are you doing? Tanong ko dahil umuusok na ang frying pan dahil sa lakas ng apoy na nagmumula sa stove. Nakangiti naman siyang humarap sa akin na parabang hindi nasusunog iyon niluluto niya. Pagkatapos ay proud na proud pa siyang nagsalita, I am cooking a breakfast for you, Celeste. Napatampol naman ako sa aking noo at lumapit sa kanya. Halos mapapikit ako sa amoy ng niluluto niya. Takang-taka naman siyang tumingin sa akin nang patayin ko ang stove at isinara ang tangke. Muli ay napasulyap ako sa niluluto niya, hindi ko na moari iyon dahil halos mangitim na. Ano iyan? Tanong ko. Ngumiti siya bigla na ikinangiwi ko. That's scrambled egg, Celeste. See, I already know how to cook. Napahilamos ako sa mukha dahil sa frustration. Huminga ako ng malalim at saka kinalma ang sarili ko. Malapit na akong masigawan siya sa totoo lang. It don't look like an egg to me. Gosh! Throw that away, Lexus. Ang baho ng amoy, pinilit kong pakalmiin ang boses ko kahit papaano dahil ayaw ko siyang masaktan. Nakita ko naman ang pagkalukot ng mukha niya. Lumaylay din ang kanyang mga balikat bago tumungo. I'm sorry, I just want to cook for you even though I don't know how. Mahina ang boses na paumanhin niya. Nakonsinisya naman ako bigla kaya naglakad ako papalapit sa kanya at niyakap siya. Hey, it's okay. Just don't do it again. It's my obligation to cook for you because I'm your wife, not the other way around. Ramdam ko ang paghigpit niya sa yakap ko at rinig ko ang pagbuntong hininga niya. I'm sorry, Celeste. Please, forgive me. Napatawa naman ako. Forgiven. Now sit there, wait for me I will cook our breakfast, okay? Please, behave. Utos ko at para naman siyang maamong tutang sumunod at tahimik na umupo. Napatawa ako nang maalala kong mulo iyon. What are you thinking again? Is it about what happened yesterday? Nakangusong tanong niya sa akin. No, tanggi ko dahil paniguradong maasar na naman siya. Napangiti ako nang yakapin niya ko at isinubsob ang ulo niya sa pagitan ng balikat at leeg ko. Nagpapalamang ang loko. Ilang sandali pa kami sa ganoong posisyon nang tumunog ang cellphone niya. Narinig ko siyang umi-NGOs na tila naiinis. What? Tanong niya sa walang buhay na boses. Hindi ko naman marinig ang sagot ng sa kabilang linya kaya pinagmasdan ko na lang siya. Kumunat ang noo niya na parabang hindi nagustuhan ang sinabi ng kausap. What? How?
Sumulyap siya sa akin at nginitian ko naman siya. Okay, I'll be there in 10 minutes. Hinalikan niya muna ako sa labi bago tumayo. Wait for me here, okay. Don't go outside, please. Tahimik lang akong tumango. Kinuha niya ang susi ng kotse sa nightstand sa gilid ng kama bago naglakad palabas. Napabuntong hininga ako sa kanapatawa, hinahanap na siguro siya ng kumpanya. Ilang araw din kasi siyang hindi pumasok, dahil sa akin. Bumabawi raw siya dahil hindi niya ako pinansin noong unang linggo namin. Siguradong natambakan na iyon ng trabaho at mga pipirmahan at iba't ibang uri ng mga papeles. Siya ang CEO ng kumpanya nila at kumpanya namin. Siya lahat ang nagmamanage noon at hindi ko alam kung paano niya iyon nagagawa ng hindi nalilito. Wala na akong gagawin kaya tinawagan ko na lang sila mommy at daddy. Ilang linggo ko na silang hindi nakakausap at baka nagtatampo na ang mga yon. Ang bilin pa naman nila sa akin ay tawagan ko sila kaagad pero hindi ko nagawa. Hello, mommy. Masayang bati ko nang makita ko ang mukha niya sa screen. Oh my God, honey, come here. Sigaw ni mommy habang humahajijek. Narinig ko pa ang what is it ni daddy. Oh, come, honey. It's Celeste. Don't you miss her? Napatawa naman ako. Para silang bata. Kapag kuwan ay nakita ko na silang dalawa. Kahit sa screen ko lang sila nakita ay parang kaharap ko lang sila. How are you, mom and dad? 100% okay, my princess. How are you? Si daddy iyon. How's married life? Sunod na tanong naman ni mommy, malawak naman akong ngumiti. Okay lang po. Masaya ka naman, anak. Puno ng pag-iingat na tanong ni mommy sa akin. Naalala ko tuloy noong unang sinabi nila sa akin na ikakasal na raw ako. I am very happy, mom. Thank you to the both of you, I sincerely said and smiled. Rinig ko naman ang paghikbi niya sa sinabi ko kaya niyakap siya ni daddy. Oh, tudyo ko dahil ang sweet nilang tignan. Nasa 50 na silang dalawa pero para pa rin silang kabataan kapag umakto. Minsan ay para na akong nilalanggam dahil PDA sila at sobrang sweet na para bang maya-maya lang ay mawawala na sila sa isa't isa. Pwede ka bang magkwento, anak? Tanong sakin ni daddy na nakangiti habang inaalaw si mommy. Humugot ako ng hangin at ibinuga iyon bago sinimulang magkwento. Wala naman akong tinatago pagdating sa kanila. Wala lang, hindi kasi ako sanay na magtago at mag-keep ng saloobin sa sarili ko. Mahiyain ako pero pagdating sa mga magulang ko ay daig ko pa ang isang libro sa dami ng salitang lumalabas sa labi ko. It was hard at first because he didn't talk nor glance at me, panimula ko na ikinakunot noon ni daddy. Napangiti ako sa naging reaksyon niya. Sila man ang may gustong ikasal ako ay alam kong mahal na mahal pa rin nila ako at ginawa nila iyon para sa akin. Para sa ikabubuti ko. Hindi kami sabay kumain, minsan ay nauuna siya o kaya naman minsan ay ako. Until one day, he asked me to eat with him. Hindi pa ako nakagalaw noong una dahil hindi ako makapaniwala. Isang linggo niya akong hindi kinibo dahil busy siya sa trabaho and I understand him naman po. Hindi lang sa akin umiikot ang mundo niya, he's a busy person. Tapos aayain niya ako bigla na kumain. He even called me wife, and then that night something happened to us. Kitang-kita Art, rinig na rinig ko ang pagtili ni mommy na siyang ikinapula ng buong mukha ko hanggang sa batok. Ayaw ko sanang sabihin dahil personal iyon pero syempre, hindi naman sila others. Oh my God, maghihintay na ba kami ng 9 months, anak? Tandang padamdam panipik, napakunot noo ako, bakit naman sila maghihintay ng 9 months? Ang tagal naman noon, ano bang meron sa 9 months na yan? Continue, si dad. I smiled. After that night, nagiba ang trato niya sa akin. He became sweet and gentle, ni hindi niya po ako pinagtatrabaho, and oh. He even tried to cook breakfast for me but he failed. The egg burnt. Napatawa kaming tatlo dahil doon. Thank you, Dad, Mom. Tuldok-tuldok panipik. For what? Sabay nilang tanong. For telling me to marry him, if it's not because of what you did, I wouldn't be happy like what I am now. Thank you so much, parents. God knows how much I missed both of you. I love you too. Tuluyan nang napaiyak si mommy habang si daddy ay inaalo ulit siya.
We miss and love you too, princess. We're gonna visit you there tomorrow, so tell Lexus about it, okay? Napatango-tango naman ako at nagpaalam na, excited na tuloy akong makita sila bukas. It's been 2.5 weeks since the day I last saw them. Tatayo na sana ako para maligo nang magring muli ang cellphone ko. I looked at the caller and my forehead creased when I have noticed that it's coming from an unknown number. Sasagutin ko ba? Sa huli ay napagdesisyonan ko rin yung sagutin. Malay ko ba kung emergency, hindi ba? Hello, who is this? I initiated. Ilang minuto ang lumipas pero walang sumagot sa kabilang linya kaya ni-end call ko na. Weird, I whispered to myself. Ano yun? Trip lang niyang tumawag ngunit hindi magsasalita. Nagsasayang lang siya ng load. Tatalikod na sana ako nang mag-ring ulit yun. Nanti-trip yata siya eh. Inis na dinampot ko ang cellphone ko at saka iyon pabalang na sinagot. Hindi na ako abala pang tinignan kung sino ang tumawag. Ano ba iyon, ha? Inis na tanong ko. Narinig ko naman ang pagtawa sa kabilang linya na siyang ikinakunot ng noo ko. Pamilyar ang tawang iyon. Sheil, it's me, my wife. Bakit muna parang galit ka? Did something bad happen? Lamambat naman ang mukha ko nang marinig ang boses niya at otomatikong sumili ang ngiti sa labi ko. No, none. Why did you call? Nothing new, I just missed you. Huwag kang aalis dyan, okay? Huwag ka ring lalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Mangako ka sa akin, Celeste, asawa ko. Napangiti ako, hindi pa rin ako sanay sa asawa ko. Asawa kay asawa ko. Asawa ko. Hala, para akong dinuduyan sa langit. Pero natigil iyon nang may mahimigan akong pagkabahala at pag-aalala sa boses niya, ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang iyon dahil ayaw ko nang mag-isip pa. Masyado akong masaya ngayong araw na ito para sirain ko rin. Ako na mismo ang unang nagbaba ng tawag nang hindi na siya muling nagsalita pa. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Nagsimula kami sa pangit na pagtatagpo, kailan pa ba naging magandang tagpo ang ikasal ka kahit hindi mo gusto? Ikinasal ako ng labag sa kalooban ko dahil hindi ko naman mahal iyong taong pakakasalan ko. Ngunit heto ako ngayon, sumasaya na sa piling niya. Akala ko ay hindi na dadating pa ang araw na ito, iyong magiging malapit kami sa isa't isa. Halos mamatay na ako kakaisip noong nakaraang linggo kung ano ang kahihinatnan ng kasal na to at kung paano ko siya pakikisamahan. Ang sabi ng mga magulang ko ay kailangan ko siyang pakasalan dahil ang kapalit noon ay ang kaligtasan ko. Masyadong desperado ang mga kalaban ni Daddy na kunin ako para panlaban sa kanya. Masyadong makapangyarihan ang mga Salvatore, walang makakatibag sa kanila. They are on the top when it comes on business world. Kilala sila sa buong mundo bilang isang negosyanteng bilyonaryo. They can get whatever they want in just a one snap. They are ruthless when it comes to business. Seryosong seryoso, ayaw nila na nauutakan sila. Sa kanilang tatlong magkakapatid, si Lexus ang panganay kaya siya ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Si Kuya Lace ang pangalawa at 1 taon lamang ang agwat ko sa kanya. Ang panghuli ay si Lorraine, ang nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. Napabuntong hininga ako at nag-isip kung anong pwede kong gawin dito sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay may narinig akong sigaw sa labas kaya tumayo ako at sumilip sa kasing laki kong bintana. Napakunot noo ako nang may makitang armadong mga lalaki na nagkalat sa labas. Nasa 10 sila at may kanya-kanyang hawak na matataas na kalibre ng baril. Napaawang ang labi ko nang mapagtanto kung sino ang isa roon. Sa isang iglap ay para akong binuhusan ng malamig na tubig dahilan upang hindi ako makagalaw mula sa kinatatayuan ko. Halos manginig ako sa takot. Hindi. Ikinurap-kurap ko ang mga mata ko para kumpirmahing nananaginip lang ako pero hindi. Siya iyon. Hanggang ngayon ay tanda ko pa rin ang mukha niya. Siya yung nanloob sa kumpanya namin at pinagbabaril-baril ang mga empleyado ni Daddy. Hindi ko makakalimutan dahil nandoon ako mismo at nasaksihan ko ang buong pangyayari. Ang lakas ng tibok ng puso ko, kaya ba ayaw akong palabesan ni Lexus? Kaya ba pinag-iingat niya ako? Asan yung mga guards? Papaano sila nakapasok? Oh my God! Dali-dali kong in-open ang cellphone ko at idinial ang numero niya.
Hello, malambing na boses niya ang agad na sumalubong sa akin pagkasagot niya sa tawag ko. Lexus, nanginginig ang boses ko habang binabanggit ang pangalan niya. Hey, why? Are you okay? Lexus, please, come home. I am scared. Hindi ko na may sabi ng maayos ang mga salitang iyon dahil sa labis na panginginig ng labi at buong katawan ko. Ilang minutong walang nagsalita sa kabilang linya. Natatakot ako para sa sarili ko, alam kong ako ang pakay nila. Natatakot akong makuha nila, hindi. Ayoko pang mamatay. Pahihirapan nila ako, hindi ako makakapayag. Hindi pa ako handa, hindi ako magiging handa. Nang ibaling ko ang tingin ko sa labas ay halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Nakangisi na siya sa akin habang nakatutok sa akin ang baril na hawak niya. Kulang na lang ang iputok iyon. Nabitawan ko ang hawak kong cellphone kahit sobrang higpit na ng hawak ko roon. Hindi ko na rin narinig pa ang sagot ni Lexus. He slowly pulled the trigger and I shut my eyes tightly, waiting for the bullet to hit me. Seconds has passed pero walang tumama sa akin. I slowly opened my eyes and I saw the man lying on the ground with his own blood covering him. My mouth parted in shock when I saw the man in his back. He shoot the man before the man can shoot me. Lexus, tawag ko sa pangalan niya. Anger was written all over his face habang nakatutok pa rin ang baril sa lalaki. Napatingin ako sa paligid, lahat ng mga aramadong lalaki kanina ay nakahundasay na sa lupa at duguan. Muli ay napatingin ulit ako kay Lexus na mataman nang nakatingin sa akin. Dali-dali siyang tumakbo paloob at saka ako niyakap ng mahigpit. I gently closed my eyes as my tears flow down. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Amoy ko ang lansa ng dugo na tumilamsak sa kanyang katawan ngunit ipinagsawalang bahala ko iyon. Nanginginig pa rin ang katawan ko sa takot. Hindi ako sumagot at niyakap lang siya ng mahigpit pabalik. Tahimik akong humikbi sa kabila ng panginginig ng labi ko. Ngunit nang sandaling makulong ako sa bisig niya, pakiramdam ko ay umaliwalas ang pakiramdam ko. For the first time, I felt safe in someone's arms. Hey, tahan na, marahan na pang-aalo niya sa akin. Hinalikan niya pa ako sa ulo, at saka hinagod-hagod ang likod ko. Kahit papaano ay kumalma ako. Sapat na ang mga bisig niya para mapanatag ako. Muntikan na akong mamatay. Hindi yun mawala sa aking isipan. Pinaupo niya ako sa malambot na sofa bago naglakad papuntang kusina. Napatitig ako sa bintang pinagsilipan ko kanina. Nandoon pa rin ang katawan noong lalaki. Dilat pa ang mga mata nito. Mariin akong napapikit. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, papaano kapag wala si Lexus? Papaano kung hindi siya dumating kaagad? Papaano kung hindi niya naunahang mabaril iyong lalaki? Di sana, pinaglalamayan na ako ngayon, liyak ba siya kapag nawala ako? Pero hindi ko pa naman siguro oras, hindi ba? Mabait naman ako eh. Sinusunod ko ang mga payo ng mga magulang ko at naging mabait ako sa lahat. Tumutulong din ako sa mga batang nasa lansangan. Kung wala akong ginagawa ay bumibisita ako sa kanila at binibigyan sila ng mga damit o kaya'y pagkain. Sa tuwing may nakikita kasi akong nagugutom ay nasasaktan ako. Ilang sandali pa ay bumalik na si Lexus na may dalang isang basong tubig. Iniabot niya iyon sa akin na dahan-dahan ko namang ininom. Marahas muna akong bumuga ng hangin bago ibinalik ang baso sa kanya. Do you know them? Seryosong tanong niya kapag kwan. Tumanggo naman ako. Iye, tauhan sila ng mga kalaban ni Daddy. Sila rin ang nanloob sa kumpanya namin at pinatay nila ang mga empleyado namin noon. Then, mahihimagan ng interes sa boses niya kaya nagpatuloy ako sa pagkukwento. They're here because they're planning to get me. Ako ang pakay nila. Gusto nilang pabagsakin si Daddy gamit ako dahil alam nilang ako ang kahinaan niya. Nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Niluwagan niya ang kanyang necktie bago tumikim. Fuck, I'm sorry, Celeste. Sana talaga ay nalang ako umalis. I'm at fault. Forgive me, my wife. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya habang binibigkas ang mga katagang iyon. Hinawakan ko ang mga kamay niya at tipid na ngumiti. It's okay, it's not your fault. Dapat magpasalamat nga ako, eh. Kung hindi dahil sa kanya, matik na pinaglalamayan na ako ngayon. Wait,
How do they know you were here? Kapag ko ay kunot noong tanong niya sa akin. Oo nga, paano nila nalaman? Pinilit kong alalahanin ang mga nangyari ngayong araw. Natigilan ako nang may pumasok sa isip ko. Iyong nanti-trip sa akin. Someone called me after you leave. It's coming from an unknown number. Noong sinagot ko ay walang nagsalita. Baka sila iyon, dir-diretsyong sabi ko. Pero papaano nila malalaman kung nasaan ako? They traced your number's location, that's why, madilim ang mukha niyang sabi na tila nabasa ang nasa isipan ko. Pwede pala iyon. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya ay nag-iwas siya ng tingin. Bumabariya man ang tingin ko sa kamay niya, his hand was rolled into a ball. Nakakuyom ang kamao niya habang yumiigting pa ang panga. Pinasadahan ko ng tingin ang buong mukha niya at imbis na matakot ay kumalma ako, pero ang puso ko lang ang hindi. Paano ko mapipigilan ang puso kung tumibok ng pagkabilis-bilis kung ganito kagwapo ang nasa harapan ko? Papaano ko mapipigilan ang puso kung hindi mahulog sa isang katulad niya? Teka, nahuhulog na ba ako sa kanya? No way, sagot ko sa tanong kong nasa isipan ko. Kapag ko ay bumaling sa akin si Lexus na may naglalarong pilyong ngiti sa labi na tila nababasa ang iniisip ko. What is it? Nakangising tanong niya. Humarap ako sa kanya at aksidenteng napako ang tingin ko sa labi niya. Natural na pulang-pula iyon. Napaawang ang labi ko nang mas lalong lumaki ang pagngisi niya at saka binasa ang labi niya. Ano itong nararamdaman ko? Bakit parang may tumutulak sa akin para halikan siya? Pwede pala iyon. May ganun pala. Napatingin ako sa mukha niya, unti-unti siyang dumukwang papalapit sa akin. At nang 1 pulgada na lang ang layo niya sa harapan ko, bumuga siya ng hangin at ramdam na ramdam ko iyon sa balat ko, malamig at mabango. Hindi siya gumalaw na siyang nagpairita sa akin. Nadudulang ako. Sa inis ay ako na lang ang nagdampi ng labi ko sa kanya. Ramdam ko ang pagsilay ng ngiti niya sa pagitan ng aming magkalapat na labi. Banayad ang paggalaw ng labi niya parang noong una, ingat na ingat siya na parang anumang oras ay pwede akong mabasag. Hindi ko alam na may ganitong side rin pala ang lalaking ito. Ang sungit kasi noong una, lalo na noong nasa restaurant kami. Ang talamfrit, ang lagkit-lagkit ng titig niya sa akin. Hindi ko alam kung paano kaya sumabay na lang ako sa ritmo ng paggalaw ng labi niya. Ilang sandali pa ay ipinasok niya ang dila niya sa loob ng bunganga ko. Ang init. Pinaupo niya ako sa kondongan niya na hindi pinutol ang halikan namin. Ipinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya habang hawak niya naman ang bewang ko. Napaungol ako nang kagatin niya ang pang-ibabang labi ko. Ngunit imbis na magalit ay kinagat ko rin ang pang-ibabang labi niya para fair narinig ko ang pagtawa niya bago na pamura, Dam, Celeste. Live show. Naputol ang halikan namin nang may sumigaw, hinahabol ko ang hininga kong bumaling sa pinto para makita kung sino iyon. Halos tinakasan naman ako ng lakas nang mapagtanto kung sino siya. Lace, nahihiya kong pagbanggit sa pangalan niya. Pero imbis na magsalita ay nakatayo lang siya roon na parang nadikit ang paa niya sa tiles ng bahay. Hello. Awkward kong bati. Ano ba dapat kong sabihin? Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Lace habang malakas namang humalaklak si Lexus. Okay, what's happening? Tanong ko kay Lexus na nakangisi sa tabi ko. He just shrugged and faced Kuya Lace. By the way, I preferred calling him Kuya kasi mas matanda pa rin siya sa akin ng 1 taon. Uso kumatok, bobo. Kung kanina ay nakangiti ito, ngayon ay seryosong-seryoso na. Uso rin kaya ang mag-lock. Nakangisi ring sagot ni Kuya Lace. Tapos, anong pinaglalaban mo? Na ang pogi ko. Pinasadahan pa niya ng kamay ang buhok at saka ako kinindata nang sabihin niya iyon. Tila inaasar ang kuya niya. Pinagpalit-palit ko ang tingin sa kanila. Si Kuya Lace ay parang tuwang-tuwa pa habang ang kuya niya ay parang sasabog na sa inis. I shook my head. Para silang mga bata. Enough, para kayong mga bata. What are you doing here, Kuya Lace? Nandito ako para linisin iyong mga katawan sa labas. Cool na sagot niya na parang easy-peasy lang iyon sa kanya. Naglakad siya papalapit sa akin bago ginulo ang buhok ko. Napangiti naman ako. Don't touch her. Lexus hissed. Imbis na sundin ng kuya niya ay inakbayan niya pa ako.
Nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Lexus habang nakatingin sa kamay ni Kuya Lace na nasa balikat ko. Don't mind him, nireregla yan. Bulong sa akin ni Kuya Lace na ikinatawa ko. Naghalikan lang ang kami ay nakalimutan ko na ang nangyari. Ang muntikang pagbaril sa akin at ang mga patay na katawan sa labas. Napangiwi ako dahil doon. Kapag siya ang kasama ko ay parang kami lang dalawa ang nakatira dito sa mundo. Ang mais. Asterisk nag-uusap na ang magkapatid ng bumaling ako. Yeah, they want to get her but I won't let them. Of course, not in my plan, seryosong sagot ni Lexus at pinakatitigan ako. Hindi ko man naiintindihan ang pinag-uusapan nila ay nakinig pa rin ako. Alam ko kasi na ako yung topic. They're really desperate. I heard their company is struggling and sinking, that's why they want to get her. Well, they're messing with the wrong family, sagot ni Kuya Lace. Asterisk nandito ako sa labas, ang kaninang mga dugo ay wala na pati na rin ang mga katawan. Nilinis iyon ng mga tauhan ni Kuya Lace ay pati rin pala siya ay naglinis. Nang tinanong ko kung saan nila iyon dadalhin ay, ipapakain namin sa dinosaur, ang sagot nila. Well, I don't believe them. Sinong niloloko nila? Slow ako pero hindi tatanga-tanga. First of all, dinosaur doesn't exist. And second, bago nila mapakain ang mga katawan ay baka unahin pa silang kainin ng mga dinosaurs. Sinuri ko muna ang pintuan at mga bintana kung nakalock ang mga iyon at nang makitang nakalock naman ang mga iyon ay umakyat na ako sa itaas. Nadatnan ko si Lexus na nagbibihis, nakatapis lamang ang tuwalya sa bewang niya habang isinusuot ang kulay itim na sando. I watched how his biceps flexed whenever he raised his hands to fix his sando. Dahan-dahan akong naglakad at tinungo ang banyo para mag-shower, nanlalagkit na kasi ako. Inalis ko muna ang mga saplot ko bago pumwesto sa harapan ng shower at saka ni Onion. Sa kalagitnaan ng pagsashampoo ko ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Hindi ko na kailangan pang humarap sa pinto para makita kung sino iyon. Dalawa lang naman kami ni Lexus ang nandito, hindi ba? Rinig ko ang yabag niya at naramdaman ko na lang ang kamay niya sa likod ko at sinasabon iyon. Napadaing ako dahil parang may kung anong kumuryent sa akin ng sandaling damaykit ang kamay niya sa likod ko. What are you doing here? Papaliguan kita. Patuloy pa rin niya akong sinasabon gamit ang kanyang kanang kamay habang ang isa ay busy na humahaplos sa bewang ko. Utot mo, nananansing ka lang, paano ka ba nakapasok? If I'm not mistaken, nilock ko yun kanina bago ako pumasok. Pinikot ko yung lock, sagot niya na parang wala lang. Lumabas ka na at naliligo ako, hindi ba't kakatapos mo lang din? Baka mabasa ka pa. Hintayin mo na lang ako doon sa higaan at may importante akong sasabihin. Naalala kong bibusta pala sila mommy at daddy bukas dito, at ang sabi nila ay sabihin ko raw yun kay Lexus. Napanguso si Lexus at saka tumalikod na pero bago yun ay naghugas muna ito ng kamay saka ako ninakawan ng halik sa labi. Isip bata talaga kahit kailan. Napailing-iling na lang ako at pinagpatuloy ang pagligo. Nang matapos ay kulay pink na robe lamang ang sinuot ko bago lumabas ng banyo. At doon ay naabutan ko ang asawa kong matamang nakatingin sa akin na para bang may mali akong nagawa. Anong na naman bang problema neto?